Hello po. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong sagutin yung mga nagtatanong sa comment section kung bakit wala na daw po tayong animation. Inuuna ko po muna kasi yung mga nakapilang story natin kasi po matagal pong gumawa ng animation. Pero mag-a-upload pa rin tayo ng animation. Abangan nyo guys, may ginagawa na po ako ngayon. At gusto ko rin po palang magpasalamat doon sa mga sumusuporta pa rin sa atin kahit wala na tayong animation. Yun lamang po at umpisahan na natin ang kwento. Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Magbabahagi po ako ng karanasan ko sa mga aswang. Tawagin niyo na lang ako Sir JD sa pangalang Mia. Bago ang lahat, nakatira po ako sa Bulacan at nangyari ang karanasan ko sa probinsya ng Visayas na hindi ko na lamang po babanggitin kung saang probinsya yon. Ikukwento ko muna po kung paano ako napadpad doon. Nagsimula po ang lahat ng makapangasawa ang ate ko sa probinsyang yon. Pero nagkakilala po sila dito sa Bulacan. Katrabaho niya po. Noong tumira doon ang ate ko, marami siyang naikwento tungkol sa mga aswang. Pero mas lalo akong natakot doon sa kwento niya na naranasan niya mismo. Nangyari daw yun noong ipinagbubuntis niya ang unang anak niya. Nabuntis po siya noong nandun na sila ng asawa niya. Noong tumira doon ang ate ko, hindi daw nabanggit sa kanya ng asawa niya ang tungkol sa mga aswang. Siguro para hindi siya matakot. Pero merong mga senyalis noon na ginagawa nila para makaiwas sa mga aswang. Katulad noong nabuntis ang ate ko, hindi na siya pinalalabas ng bahay pagsapit ng 5:00 ng hapon. Tapos yung asawa niya noon, nagbubudbud din daw ng asin sa bakuran nila, palibot sa kanilang bahay. Pagka daw naaapakan nyo no natatabunan ng lupa, nagbubudbud ulit yung asawa niya ng asin para daw mapanatili yon at para mapanatili din ang proteksyon. Nalaman na lang ng ate ko na may aswang sa lugar nila noong nakilala niya yung kapitbahay nila na isa ring buntis. May naikwento kasi sa kanya ito na nangyari daw sa pamilya nila. Namatay na kasi yung panganay niyang kapatid na lalaki dahil daw sa mga aswang. Ang sabi niya natagpuan na lang daw nila ito isang araw na wala ng buhay at palutang-lutang sa ilog. Noong nakita daw nila ito, wala na daw ang kanang braso at kanang tenga nito. At ang mas malala pa, wala na din daw itong lamang loob. Huli na nilang nalaman na wala na itong lamang loob nung naiahon na siya. Kasi daw nakatalikod daw itong lumulutang sa ilog noon. Wala naman daw itong nakaaway o kaaway. Ang hinala nila aswang daw ang may gawa nun. Kasi may nangyari din sa lugar nila noon na katulad na nangyari sa kapatid niya. Ang mga biktima daw kasi ay wala ng laman loob kapag natatagpuan nila ito. Bago daw siya mawala, may kinatay daw itong itim na aso noon. Nakita daw niya kasi itong kinakain yung mga sisiw at yung alaga nilang aso sa bukid. Ang sabi niya, nakita niya daw mismo na kinakain ng itim na aso yun. Pero nung huli, nagtapat siya na hinala lang niya yung aso yung may sala. Kasi nakita niya itong tinitiktikan daw yung kubo niya noon. Ang ginamit niya daw para mapatay yung aso ay yung gamit niyang panas sa ibon. Galing kasi siya noon ng bundok para kumuha ng kahoy ng kawayan kasi daw gumagawa siya noon ng kulungan. Nang mapansin niya ang itim na aso na nakasilip sa kubo niya, yung parang sinisilip daw kung ano yung nasa loob nun.
2 araw pa lang kasi ang nakakalipas nang makita niya yung patay niyang aso at mga sisiw. Kaya hinala niya yung asong nakita niya noon ng may gawa nun. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at dala na rin ang galit. Pinana niya yung aso at tinamaan daw ito. Nagwala pa daw yung aso hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Hindi niya nilibing yung aso. Tinapon niya daw ito sa talahiban. Hanggang isang araw, sinilip niya daw ulit yun. Pero hindi na niya nakita ito. Yun daw ang nangyari. Pero merong napabalita noon na namatay daw ang anak ng isa sa mga kababaryo nila. Ang pamilyang yon ay kilala sa pagbebenta ng mga gulay. Walang nakapagsabi kung ano ang kinamatay ng anak nila. Hindi daw kasi binurol yon. Nilibing daw nila agad. Pero ang sabi ng pamilyang yon, sakit daw ang ikinamatay ng anak nila. Isang buwan matapos mapabalita yun, nawala muna yung kapatid niya ng 1 linggo. Hanggang sa natagpuan na nga nila itong palutang-lutang sa ilog. Wala silang maituro kung sino ang mga aswang sa lugar nila. Kung titignan mo kasi normal naman ang lahat. Ang sabi nga nila ang kaaway daw ay laging nakatago at umaatake kapag nakahanap ng pagkakataon. Ganun daw sa lugar nila, kaya hindi ka dapat magpakita ng kahinaan at laging buksan ang isip. Ang susunod ko pong ikukwento ay yung naranasan na ng kapatid ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jen. Matanda siya sa akin ng 10 taon. Nang mangyari to, nasa edad 17 pa lang ako. 5 buwan na siyang buntis nito. May sarili silang bahay sa probinsya ng asawa niya. Ang bahay na yon ay katas ng pagtatrabaho nila noon sa Bulacan. Bago mangyari yung naranasan niya sa mga aswang, ang una niyang naranasan noon, ang presensya ng mga ito. Ang sabi nila, ang mga buntis daw ay lapitin ng mga aswang. Kapag daw buntis ka at nakakarinig ka ng huni ng mga hayop, may aswang daw na tumitik-tik sa'yo. Ganyan ang naranasan ng kapatid ko. Nangyari daw yun nung umalis yung asawa niya para kumuha ng panggatong. Nang mga araw na yun, naglalaba siya sa poso, doon sa likod ng bahay nila. Yung likod ng bahay nila, puro sukal na doon. Kapag dumiretso ka doon, puro puno at mga talahib na. Nagbabanlaw na siya noon. Nang maya-maya lang, nakarinig daw siya ng usal ng isang baboy. Hindi niya daw mawari kung saan daw nanggagaling yon. Kasi sa iba't ibang direksyon niya naririnig yun. Parang hindi lang isang baboy yon, kundi nakapalibot yun na parang iniikutan siya. Natakot siya nun kasi wala naman silang alagang baboy. Kahit hindi pa siya tapos sa ginagawa niya, iniwan niya yung nilalaban niya at pumasok na siya sa loob ng bahay. Sinara niya yung mga pintuan at bintana nila. Pagkatapos nakatayo siya noon at pinapakiramdaman yung paligid sa labas. Para daw kasing may nagmamasid sa kanya. Maya-maya lang nakarinig naman siya ng ingay sa bubungan. Yung parang tinutuka ng ibon yung bubong nila. Ganun daw yung naririnig niya. Pero sunod-sunod daw na tuka yun na parang gustong butasin yung bubong. Kumuha noon ng walis tambo yung ate ko para ipambatos sa bubong. Wala na kasi siyang naisip na pambato at yung walis ang una niyang nakita. Hinagis niya sa bubong yung walis. Sa sobrang lakas ng kalabog nun ay parang mabubutas yung bubong sa lakas ng paghagis niya.
Pero maya-maya lang, bumalik ulit yung ingay ng tuka ng ibon sa bubong na parang hindi ito nabahala sa ginawa niya kanina. Dito na po natakot yung ate ko. Sabi niya, nagtago siya noon sa ilalim ng papag nila sa kwarto at nagdadasal habang umiiyak. Maya-maya lang, narinig niya na noon ang asawa niya na naglalakad sa labas. Doon na narinig ni ate yung mga hayop na naririnig niya sa labas kanina na nagpulasan at tumakbo. Alam mo yung mga aso na tumakbo kapag tinaboy mo sila? Ganun daw yung narinig niya. Yan po ang unang karanasan ng ate ko. Ang sumunod na naranasan niya ay totoong aswang na. Nangyari ito 2 buwan makalipas noong nangyari sa kanya yung unang karanasan niya. Buntis pa rin siya nito, pero malaki na ang tiyan niya at hirap na sa paglalakad. Sa lugar nila, uso daw yung mga naglalako sa mga bahay-bahay. Ang mga tinitinda nila, yung mga pangkaraniwang hanap buhay nila doon, tulad ng gulay, isda at saging. Hindi naman mahilig bumili yung kapatid ko doon kasi may stock sila lagi ng pagkain. Bumibili lang siya doon kapag emergency na o yung tinatamad silang mamalengke. Pero may isang namumukad-tangi na nag-alok sa kanya noon. Isa daw itong matandang babae na sa palagay niya ay nasa 70 anyos na. Ang tinitinda kasi nito ay mga kurtina. Mahilig sa gamit sa bahay si ate kaya noong binentahan siya ng kurtina, nagka-interesado talaga siyang tignan yun. Pero may sinabi sa kanya noon ng asawa niya na lagi niyang dalin yung binigay niyang botelya na may laman na langis. Kapag daw kasi kumulo yun, may malapit daw na aswang. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto. Gumalaw daw yung botelya niya na nakalagay sa bulsa ng duster niya. At nang kunin niya daw yun, kumukulo daw ito na parang pinapakuluan sa takuri. Panigurado, aswang daw yung tindera ng kurtina. At nalaman nila na dayo din daw ang matandang babae sa lugar nila. Ganyan daw ang mga aswang. Hindi mo aakalain na may masama silang balak sa'yo dahil nagtatago sila sa matamis na ngiti at mabait na ugali. May halintulad din po dyan ang karanasan ko sa mga aswang at yan na po ang huling ikukwento ko sa inyo. Nangyari po ito noong kinasal ang ate ko noong nagpunta kami sa probinsya nila kasama ang nanay at tatay ko. Naiwan ako noon sa probinsya nila. Parang bakasyon na rin kumbaga. Kung tama ako, nagtagal ako doon ng 3 buwan. Isa pa sa dahilan kung bakit ako nandun, para may kasama ang ate ko. Madalas kasi hindi na uwi ang asawa niya dahil nagkaroon ito ng trabaho sa ibang lugar ng 3 buwan din. Dito na po ikunento sa akin ng kapatid ko ang tungkol sa mga aswang. Siyempre hindi pa ako naniniwala nun. Kumbaga, to see is to believe. Hanggang sa mangyari sa akin ito. Para naman makatulong ako sa bahay nila, tumutulong din ako sa gawaing bahay. Pero ang isa sa paborito ko noon, ang pamamalengke. Pagpunta kasi sa palengke nila meron kang madadaan ng mga tourist attraction. May dagat at mga bundok na talaga namang nakakamangha. Naaalala ko noon pag uuwi ako galing palengke, nagpupunta po ako ng dagat para mag-unwind at kung minsan para mapag-isa. Inaagahan ko ang pamamalengke para makapunta doon. Napakaganda ng probinsyang yon. Hindi mo talaga iisipin na may bumabalot na kwento doon tungkol sa mga aswang.
Isang araw inutusan ako ng kapatid ko na mamalengke. Pero nung araw na yon, para may iba naman, mag-uulam kami ng baboy. Hindi na ako nagpunta noon sa pinupuntahan kong dagat kasi marami kaming gagawin nung araw na yon at tanghali na rin hindi pa rin kami kumakain. So ayun na nga. May pumukaw noon ng pansin ko pagdating ko ng palengke. Isa yung tindahan ng mga karne. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na ako nagpunta doon. Pero ngayon ko lang nakita yung tindahan ng mga karne na yon. Makukuha talaga ang atensyon mo. Kasi mamula-mula at sariwang-sariwa talaga yung mga tinitinda nilang karne. Pero ang pinagtataka ko, sa dami ng dumadaan na tao sa palengke sa araw na yon, ni isa walang bumibili sa kanila. Tumingin muna ako nun. Pero nung nandun na ako sa tindahan, wala akong naabutang bantay. Kaya ang ginawa ko, nagtawag ako. Maya-maya lang lumabas din yung nagtitinda. Ang sabi ko, bibili ako. Pero nagsabi itong magsasara na daw sila. May pupuntahan daw kasi sila. Kaya maaga silang magsasara. Pagkasabi niya nun, umalis na po ako. Pero nung medyo makalayo na ako, tinawag ulit ako nung ali. Pinababalik niya ako. Yung tindera noon kung i-describe ko siya, siguro nasa 50 pataas pa lang ito. Matangkad at balingkinita ng katawan. At saka maaaliw ka talaga kapag nakausap mo siya. Ang sabi niya, bibigyan niya daw ako ng libreng karne. Kasi daw yung iba doon hindi na nila ibebenta sa susunod. Kasi aalis nga sila. Baka daw masira lang yun. Sino ba naman ang ayaw sa libre, diba? Kahit na nahihiya ako, hindi ko na tinanggihan yun. Lalo na isang buong plastic yung binigay niya sa aking karne. Na sa sobrang dami nun, triniple niya pa yung supot. Pagka-uwi ko, hindi pa ako nakakapasok ng pinto. Sinalubong na ako ni ate. Kinuha niya yung dala kong karne. Ang sabi niya, malayo pa lang daw ako. Kumukulo na yung langis na nasa bulsa niya. Ang sabi niya, itapon ko daw yung karne. Kasi daw, galing daw yun sa mga aswang. Hindi na ako nagsalita nun at kumontra. Hanggang sa ipakita niya sa akin na totoo ang sinasabi niya. Pinatakan niya ng kalamansi yung isa sa mga karne at laking gulat ko nang mag-iba ang itsura nun. Bukod sa mabaho ang umalingasaw sa karne, nagkaroon din ito ng mga buhok at nangitim ito na parang nabubulok. Tulad nga ng sabi ko, ang mga aswang ay magaling magkunwari. Kahit normal na tao din naman, kapag may masamang balak sila sa'yo. Ang sabi ng ate ko kapag nakain ko daw yun, masusundan nila ako at ang masama pa, baka maipasa nila sa akin ang lahi nila. Yan na po ang naging karanasan ko. Sana po ay nag-enjoy kayo sa handog kong kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. At salamat din sa iyo Sir GD kung maibahagi mo to sa channel mo. Hanggang dito na lamang po.